Okay? So ganito, sumabilis yan. Paano? Yes, sir. Sige, ha? Puro na naman kayo yes, sir. Okay, yung lahat ng naka-gear up, din yung susunod natin. So kinakailangan in 30 minutes lahat nakababa. So before rock out, ano ba yung rock out? Yung paglalabas. Kanina nakita nyo kung paano ko nag-rock out. Yung patient ko nakaupo dun sa edge. Yung rescuer nasa labas na nakaset up na agad. Pupo kayo. Okay? So, dito naman sa pag-rock out na meron kayong patient sa likod. Po. Gagawa kayo ng tali. Katali nyo siya sa likod na kayo ay nakaset up na ng ganito sa akin. Okay? In your case, your seat harness and all other mechanical devices na kailangan during your descent. So, ang patient, the assumption is ambulatory. Nangihina, hindi niya kayang maglakad. Pero buhay. Ha? Kailangan lang natin siya ibaba. So, ito ang proper anchoring and attaching your patient doon sa rescuer. So, kukunin niyo yung gitna, dapat magkapares ang tali, then you position yourself in front. Okay? You position yourself in front. Then, lower yourself na dapat yung kilikili niya nandito sa may shoulder nyo. Then, you cross your rope over your chest and then pass the working line underneath the knee of the patient. And then, feel your feel. Now, paano mag-rock out? Mabigat ang likod. So, kanina, yung victim under, dito tayo sa double rope. Pero yung pack strap, piggyback, dito tayo sa standard rescue rope. Sa side, flat wall, walang overhang. Ang pag-rock out nyo mamaya, don't lean back. Sa standard rappel, you are instructed to lean back so that your gravity, your weight will pull you down. But this time, may mabigat sa likod, sigurado mabigat ka na. Anong kinakailangan? Grip. Positioning ng tuhod. Kaya sabi ko baga sa inyo, palakas kayo ng tuhod. Pag may natiklop mamaya ng tuhod dyan, during the rock out, sorry, bagsak na kayo. Okay, during rock out, nakaset up. Ang rock out nyo rito ngayon is from your left. Iikot kayo, paglabas ng konti, habang niluluwagan yung load rope, and then, para ka lang didikit, tawol, hanggang niluluwagan mo. Never lean back. Pag merong nag-lean back, hindi ka na makaka-recover, makakarating kayo sa baba. Ang unang sasayad, likod ng bisi ng biktima. Kuha okay. If ever mangyari yon, ang magbababa na nun is the ropeman sa baba. Dahan-dahan, relax na lang yung rescuer. So that's the purpose of the ropeman. Right? Para hindi makalala. Sa garin na para ano? Natin. Kaya, mamaya na po yan. Mamaya na po. Mag-attention muna dito. Okay, so seryoso po tayo dito. Although ina-acknowledge namin yung intention yung makatulong being a volunteer, pero itong ginagawa natin ay medyo delikado in terms of lives and property. So kukunin ko lang yung attention ng mga taong tatawagin ko at ano ang status nitong mga to. So kung may nakakakilala sa kanil, backstrap nasa likod, so dalawang klase. Tapos may slide for life. So, bababa kayo ng may slide na gano'n, yung ginawa natin sa victim packaging, pero this time kayo ang victim. Dire-diretso pa gano'n. And then, susunod niyan, yung team activity, yung victim packaging. So, kayo magbababa ng victim ninyo. Testingin na natin kung yung natutunan nyo since the first training day, which is ropemanship, hanggang kahapon, ay kaya nyong i-apply sa actual rescue operation. Nagkakaintindihan po ba? Yes, sir! Let's go! Woo! Guys,
Ano bang ano niya? Ano bang gagawin niyan mamaya? At nagsiset up. Seryoso to ah. Ako na. Ayaw mas taas, Lloyd? Hindi, taas kasi mamaya. Oo. Awit, tinan mo yung ano, binababa yung ano, kunyari, nagbababa ka ng pasyente sa building. Ito ang gradient na gagawin niyo mamaya. Bababa kayo ng tao. Ayaw kayo matanga-tanga. Banyo! Hindi pa rin kayo mamaya rito para picture-picture ba? Pagdating dito sa edge, para hindi papalo, yung patient ulo doon sa wall. Iniwanan ninyo ang paa dito sa edge, sa kanto. Wah! Yan mo! Bag mo. Saya.